I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Tingnan nyo si Kiko Katok, di ba? Shoutout sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Hi everyone, January, hindi mali, February 5, 2026. Grabe ano. Alam nyo guys, kung gumawa ka ng kabutihan, maraming blessing na darating eh. Pero pag gumawa ka ng kasamaan, grabe din ang karma. Talagang kung magparusa ang karma, tudo-tudo no. So dahil dito mga kababayan, kahapon nagkaroon po ng sa ethics committee, 'di ba? Complaint laban kay Kiko Barsaga. Sabi dito guys, basahin ko sa inyo Sabi dito guys ng Abanti News Online, ayan, muling pinatawan ng 60 araw na suspensyon si 4th District Cavite Representative Kiko Barsaga ngayong Miyerkules, February 4, 2026. Ang desisyon ay kasunod ng rekomendasyon ng House Committee on Ethics and Privilege dahil sa umano'y repeated escalating misconduct ni Barsaga habang siya ay nakasuspindi mula sa December 1 hanggang Enero 30. Inadapt ng Kamara ang rekomendasyon sa botong 238 ayan, majority siguro talaga itong 238, kaya nasuspindi ka uli. Tapos yung 10 yung hindi bumoto, tapos yung 9 abstain. Yung alam ko guys basta ang alam ko dito yung 238 yan ang bumoto para suspindihin siya uli na naman. Ayan, alam po natin ito si Barsaga, walang pakundangan ng bunganga nito, talo pang babae, di ba? Talo, parang masingga ng bunganga nito tulad ni nila Biste. Matatandaang nauna ang sinuspindi si Barsaga noong December dahil sa paglabag sa mga patakaran ng mababang kapulungan. Nakakasira ng imahe. Dapat in-expel nyo na ito. Huwag nyo nang patagalin kasi hindi siya pwedeng guys. Hindi siya talaga pwedeng magiging mambabatas. Walang kwenta ito, may katok sa utak ito. Lahat na lang binibintangan niya. Tapos inaakusahan niya. Wala naman sapat na ebidensya. Puro salita lang. 'Di ba? Once na mag-akusa ka, dapat lakipan mo ng ebidensya. Pero pag wala, Sus Maria Joseph, nakakasawa ang pagmumuka. Sabi ko nga, kung pag ako lang talaga ang abogado ng Pangulo, sampahan ko talaga ng kaso ito maniwala kayo. Pero kailangan magpaalam ako sa Pangulo. Sasabihin ko, Mr. President, hindi ako na makatiis. Kailangan ko ng sampahan ng kaso ito. Kailangan ko ang permission nyo. Diba? Kahit anong mangyari, papakulong ko. Naks naman. Parang ganun ang datingan Hindi ako, totoo yun guys. Ako lang ang abogado ng Pangulo. Yung akusan niya, ay sos, magkikita kami talaga sa loob ng korte. Bardagulan kami ng abogado niya. Maniwala kayo. Ipapalabas ko talaga ang totoo. Diba? Yun. Guys, ang kapalagayan nyo. Sabi po guys ng So yun mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Ako, palagay na ma-expel ito ng diretso para diretso kakasira sa imahan ng house ito. Diba? Sabi dito guys ng mga nag-uwenteng na nyo. Sabi, puti nga, expel nyo na yan, agay. Ganyan kasi ang panahon ngayon. Pag nagsabi ka ng totoo, ikaw pa ang masama. Hindi naman habang buhay sila sa pwesto, may katapusan din. Mali ka. 'Di ba? Hindi naman kasi nagsasalita ng totoo si Barsaga. Puro hersi-hersi. 'Di ba? Dapat kung nagsalita siya, mayroong kalakip na ebidensya.
para nang sa ganun paniwalaan. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Natanggal man pero buo pa rin ang prinsipyo at panindigan. No. Okay lang sana kung ang prinsipyo niya ay akma doon sa sinasabi niya na may katotohanan. Kaso lang, ang prinsipyo niya, wala eh. As in wala. Wala sang sariling panindigan. Dahil hindi niya kayang panindigan yung kanyang prinsipyo. Dahil lahat ng sinasabi niya, puro hersey, puro memah, para lang may maisira. Para sabihin na, siya ang sikat, siya ang nagbunyag ng ito. Pero sa kabila ng lahat, wala ang katotohanan. Hayaan mo kung hindi lahat ng panahon, laging silang ganyan. Pag nasa tama, pilit kang ginagawa ng mali. No? Ito, utak bulinaw to eh. Di ba? Akala ko, majority ng Pilipino talaga. Matalino. Ito mga to, hindi. Di ba? Kung sinasabi niya, darating ang panahon, hindi na darating ang panahon kung ganyan din naman ang pag-uugali niya. Di ba? Unless, pag magbago siya, pwede yung sinabi mo. Darating ang panahon, mga blessing na darating sa buhay niya. Pero kung ganyan ang ugali niya, walang pakundangan sa paninira sa kapwa. Palagay ko ang panahon na yun, baka hindi naaabot dun. 'Di ba? Matuluyan ka. Ganun lang yun eh. Oh, yung paninirang puri. Sos. Nako, kaya nga sabi ko bago ko magsalita, i-check mo muna yung yung sarili mo kung perpekto ka. Oh, pagkalaban ng gobyerno, yari agad. Pagkakampi kahit malita, kurakot wala lang. Mali yung hersey lang yan. Sa House Committee on Justice nga, hindi nyo nga mailabas yung ebidensya nyo dyan sa malita-malita. Saan? Anong pruweba? O, di ba? Utak tanga eh. Di ba? Ganun lang yun. Sus. O, ang gobyerno gumagawa ng kabutihan para maituwid ang kasamaan. Ganun lang yun. O, panahon ni Digong, hindi kayo ganyan. Okay lang. Di ba? Pabor lang. O, ngayon, at mayroon tayong pangulo na sumisita sa mga katiwalian. Mali pa. Siya pa ang dinalin nyo. Ang tanong, kakasakaya kayo? Siyempre hindi. Diba? Hindi kayo kakasa. Dahil kakampi niya ang katotohanan. Malinis ang konsensya ng pangulo. Hindi niya na kailangan ng magnakaw. Bilyonaryo po yan. Sins pa. Oh, diba? Ang kalaban niya nagtagumpay ba? Doon sa akusan nila na mayroon silang ill-gotten wealth. Sino ba ang natalo sa international? Di ba yung kalaban? Gunggong. Dapat explosion, hindi suspension. Karapat dapat ba yan sa kongreso? Walang mudong kongreso. Wala talaga. Stupidong congressman nga eh. Gunggong yan. Katok ang tawag ko nga sa kanya eh. Hindi na kailangan dapat nga eh. Ito kasi ang House of Representatives, bali eh. Diba? Dapat in-expel nyo na yan. Dapat walang tanggapan na sweldo. Yan walang silbing congressman, sayang pera ng bayan. Nako, maganda po yan. Maganda po yung batas ni Congressman Sandro Marcos, guys. No work, no pay. Woohoo! One of the best bill ni Congressman Sandro sa kasaysayan. Maganda po yun. Mamaya may upload ako. But anyway guys, ano po ang kapalagayan nyo? Oh, suspended ka kasi nabubulgar kabalastugan nila. Hindi mali. Hindi nila masusuhulan para tumahimik kaya suspended ka nila. Hindi yun. Mali ka eh. Yung sinasabi mo masusuhulan, another accusation yan. Ilabas mo kung mayroon. 'Di ba? Hindi nabubulgar. Alam nyo, kahit ano pa ang gagawin nyo, maling-mali si Barsaga. Kung mayroon siyang nalalaman tungkol sa house, hindi niya kailangan ng pumunta sa social media. Why not hindi mag-file ng case laban sa mga inaakusahan niya? Ganun lang naman kasimple yun, di ba? Mga kababayan. Di ba? Hindi yun. Maling-mali si Barsaga. Sinisiraan niya ang imahe ng House of Representatives. Kung mayroon siyang hinanakit, why not dalhin niya sa korte. O, doon sa magsampa ng kaso. Kasimple lang.
So, yun mga kababayan, ano po masasabi nyo? Well, para sa akin, maganda po yan. Pero mas maganda kung ma-expelled siya from the house, guys. Oh, kahapon talagang matindi ang debatehan dyan, ano? Pero wala nananaig pa rin ng majority para ma-suspend siya. Ang bastos kasi bunga nga dito. Oo, wala siyang manners talaga, as in. Oo, ang bastos ng bunganga niya, yung pag-ugali niya. Oh, wala siyang disiplina. Oh, hindi ko alam kung bakit ganito Oh, ako guys, mayroon kong anak pero napakabait niya. Mabait na bata. Pero hindi ganitong klaseng pagpapalaki sa anak. Well, mga anak ko hindi naman spoiled katulad ni Barsaga. So, yun mga kababayan. So, yun mga kababayan, ano po ang masasabi nyo? Dapat magtino na ito. Pag hindi pa nagtino, another sa guys, suspension sa mga darating na panahon. So, yun mga kababayan. 60 days, di ba? Almost, yan. Hindi, 2 buwan. Oh, dapat, totally, expelled. So, thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye, 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 and baboos. God bless Philippines. Follow me and likes. Bye, guys. There's more.